na gusto kong sabihin officially sa gabing ito sa aking kaarawan mismo, sa aking 54th birthday tonight. Ito po yung aking official declaration. Ladies and gentlemen, to my fellow pastors, missionaries, at yung mga nagmamahal po sa atin, naniniwala kay Al Calixto. Dahil dito mga kapatid, ako na si Al Calixto, hayagan kong sinasabi sa gabing ito, December 3, 2024, alas 8:41 ng gabi, na opisyal kong niyayakap ang pananampalatayang Iglesia Katolika Apostolika Romana at formal kong iniiwan ang aking pagiging isang independent missionary pastor ng grupong Baptist for 37 years. Mga kapatid, bukas po ako sa anumang dialogo. Bukas po ako sa anumang forum. Wag lang this month. Gawin natin next year kung gusto po ninyo. Especially po para sa mga kaibigan ko mga pastor. Nagpapasalamat po ako mga kapatid sa opportunity na ibinigay ng Lord sa akin. Well, ang Catholic Church, hindi sila perfect. Napakaraming scandal din ho ng mga naging Pope. Pero bakit mas pinili ni Brad Calix yan kumpara sa ibang mga evangelical churches? Ika-apat na dahilan kung bakit mas kinatigan ko ang simbahang Katolika. Dahil sa Protestante, sa Evangelical, patuloy po na nagsisiraan. Hindi magkasundo. Nag-aaway lagi. Nag-aaway sa doktrina. Wala pong respeto ang pastor sa kapwa-pastor. Masyadong mayayabang. Yung mga maliliit na pastor, kawawa. Yung mga hindi nakapag-aral ng formal sa theology, hindi masyadong pinapansin. Pinag-uusapan yung mga pastor na mga nalaglag sa imoralidad. Mga pastor na chismoso. Mga kaibigan, tulad po na aking sinabi, ito pong gabing ito ay napaka-espesyal para kay Brad Calix sapagkat I'll be sharing with you yung aking spiritual journey. What's going on? Medyo matagal na, di ba? At siguro may mga napapansin na rin po kayo. At yun po ay normal. Mas magandang mas marinig nyo kay Brad Calix yung first-hand information kaysa ho sa ibang tao nyo marinig. Di ho ba? Para ho maalis ho yung mga haka-haka, yung mga opinion, lalo tigit yung mga chismis. Ayaw po natin yon. Kaya ho maraming salamat sa Panginoon Diyos sa opportunity na binigay niya sa gabing ito. Now, bago tayo magsimula mga kapatid ay manalangin muna tayo at gawin nating guide ang Nicene Creed sa ating pananalangin sa gabing ito. Manalangin po tayo. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death, and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead
and the life of the world to come. Amen. Magandang gabi ho, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga missionaries, sa lahat ng mga evangelists at sa lahat sa mga kaparian natin sa buong archipelago. Mga kapatid, napaka-importante para kay Brad Calix ang gabing ito sapagkat I'll be telling you sa mga oras na ito yung aking spiritual journey. Now, gusto ko lang magkaroon tayo ng disclaimer, mga kapatid, sa gabing ito. Now, gusto kong sabihin na ang lahat ng inyong mapapakinggan sa broadcast na ito ay pawang tunay. Wala pong halong pandilin lang. Now, inaasahan ko pong magiging makabuluhan ang inyong mapapakinggan. Now, hindi ko po hawak yung inyong isipan habang nakikinig kayo at lalo tigit hindi ko po hawak ang inyong pagpapasya. Na matapos niyong marinig lahat ng aking sasabihin sa dulo, pinapasa Diyos ko na lang po yung magiging reaksyon nyo sa mapapakinggan nyo, mga kapatid. Now, bilang pambungad, ay nais ko magpasalamat sa aking mama na si Ginang Elsie Manlangit Calixtro. Isa po siyang retiradong guro, pampublikong guro ng sekundarya na gumabay ho sa akin sa lahat ng mga naging hakbangin ko sa buhay. Naging sandalan sa mga panahon na kailangan ko ang isang ina. Ma, maraming salamat sa pag-guide nyo sa akin hanggang ngayon. Pangalawa, gusto kong pasalamatan yung aking kapatid na si Alfred II, isa sa mga chef ng Shangri-La Main sa Ortigas, na tumulong ho sa akin ng pinansyal at nang pumasok po ako sa ministeryo hanggang ngayon na nananalangin at tumutulong po sa amin. Tol, maraming salamat. Nais ko ring magpasalamat sa namayapa kong unang asawa na si Remedios Nuki Calixtro sa kanyang napakahalagang papel sa buhay ko bilang kritiko ko sa ministry at nagsilbi kong pribadong sekretarya sa lahat ng gawain. Remy, maraming salamat sa alaala. Gusto ko rin magpasalamat sa aking ikalawang may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro na isang guro sa Sumag National High at kasalukuyang lumalaban sa isang mabigat na karamdaman. At sa aming mga anak na sina James Philip at Alana Grace sa kanilang pagmamahal. At unawa sa aking naging pagpapasya. Maraming salamat sa unawa. At sa aking mga anak, maraming salamat mga anak sa inyong unawa sa inyong papa. Gusto ko ring pagpasalamat sa aking panganay na anak sa una kong pag-aasawa na si Jairi Paul Nuki Calixtro. Siya po ay assistant pastor ng Burning Bush Alliance Church sa Antipolo City. Sa kanyang naging unawa sa aking desisyon. At ganoon din yung kanyang kapatid na si Josiah Sam na nagpakita ng pag-aaruga sa akin sa mga panahong napupunta ako ng Maynila. Mga anak, maraming salamat sa inyo. Gayon din sa pamilyang Cisnero, kila Ate Lydia, ang namayapang Kuya Ray. Maraming salamat po. Maraming salamat din Ate Au. At sa buong iglesia lokal sa Asingan Baptist Church na siyang pinagpasturan po natin for 7 years. Sa lahat po ng mga miyembro, maraming salamat po sa inyo. Nais ko rin magpasalamat sa mga kaibigan ko kung saan nag-aral ako ng Bible School sa Southern Baptist School of Theology, SBST. Yan po ay extension ng PBTS Baguio. Ako po ay nagtapos dyan noong 1990. Gusto kong pasalamatan lahat ng aking naging profesor at mga kaibigang pastor na hanggang ngayon ay mga buhay pa at naglilingkod sa Panginoon. Mga bro, maraming salamat. Gusto ko rin magpasalamat sa Word of Life Bible Institute kung saan din tayo nag-graduate sa Laguna. Sa lahat ng aking naging profesor at kaklase. At karamihan sa kanila ay mga pastor na rin po at missionary. Magandang gabi po at maraming salamat sa naiaambag nyo sa akin
pagdating sa salita ho ng Panginoon. Gusto ko rin pasalamatan ang mga Fundamental Baptist, ang Conservative Baptist, ang Bible Baptist Churches, gayon din po yung mga nakasama ko sa Navigators Philippines, na isang parachurch na kung saan tayo po ay na-disciple noong ating high school days way back 1986-87. Sa MMP Philippines, maraming salamat po sa mga nakasama ko ng mga manggagawa. Sa Reformed Baptist, ako po ay 10 taon na Reformed Baptist. Tahimik lang, dating yumakap ng tulip na doktrina at iniwan po natin yan, ang turo na yan. Gusto ko rin magpasalamat sa Student Missionary Outreach o SMO na naging bahagi ng aking buhay. Kay Ate Ning, maraming salamat sa lahat ng mga leaders ng SMO Philippines na nandito yan sa Bacolod lang. Maraming salamat po, Ate Ning, sa inyong pagmamahal sa lahat ng leadership ng iglesia lokal. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin makakalimutan yung ginawa po ninyong pagkup-kup sa amin. Maraming salamat po. Gusto ko rin magpasalamat sa Far East Broadcasting Company or FEBC Philippines na nabigyan po ako ng opportunity na maging kauna-unahang mga field reporters way back 1996. Kami po yung unang batch ng mga field reporters. Na-assign po tayo sa iba't ibang lugar nung tayo po ay nasa Maynila. At nung napunta po tayo ng Pangasinan, ay maraming salamat at na-involve din po tayo sa DYBS sa Bacolod. Maraming salamat po sa pamunuan ng FEBC Philippines. Marami na po akong mga naging presidenteng inabutan ng panahon na yon. At dito sa DYBS, maraming salamat sa aming station manager, kay Pastor Chester Elias at sa lahat ng mga staff. Maraming salamat for your accommodation para po sa akin na maging bahagi po ng pagbabalita. Maraming salamat po. Gusto ko ring magpasalamat sa mga naging mentors ko sa ministry, si Kuya Philip Flores, si Kuya Jong Vital, si Pastor Luther Mancao, Pastor Hil Balignasay ng World Teach. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga pastor, missionaries, na nakakilala po sa akin sa Negros at sa Maynila. Maraming salamat po sa inyo. Now let me tell you my story, mga kapatid. Taong 1970 na ako po ay isinilang. Ako po ay 54 na sa gabing ito. Sabi po ng mother ko na ako po ay nabinyagan sa Katoliko noong 1970. 2 linggo matapos akong isinilang, ay nabinyagan po ako sa Santa Teresita Parish Church sa Quezon City noong 1970. Meron po akong pruweba na larawan, hindi ko lang ho maipakita sa inyo sa ngayon, na nagsilbing alaala nung matagal ng panahon. Pero pagkatapos po akong mabinyagan pala sa Katoliko noong 1970, ay umalis po kami doon. Ang sabi ng aking mother ay nagsimula po kaming maging Baptist. Opo. At medyo tumagal po yon. Noong ako po ay nagsimula bilang isang Southern Baptist. Ako po ay naordinahan sa Fundamental Baptist noong taong I think September year 2000 noong ako po ay na-ordain. At naging bahagi na po ako ng iba't ibang mga churches, para churches, NGOs, media network at body ministries po bilang volunteer. Taong 2009 po, pagkatapos ng Bagyong Ondoy sa Maynila, ay nalipat kami sa Bacolod City, sa Negros Occidental, sa lugar ng aking ikalawang may bahay. Kaya po nagpapasalamat po kami sa opportunity na kami ho ay dito na ho talaga for good, mga kapatid. At dito po sa Negros ay naging bahagi po ako ng iba't ibang churches.
Naging bahagi po ako ng SMO. Apo, at iba pang mga grupo. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity ho na naging bahagi po tayo. Mga nakailang buwan lang din ho ako, naging bahagi ako ng Ictus Main sa Mandalagan. Ako po ay nakapag-preach na rin dyan sa 3:00 sa hapon. Medyo matagal na po yon. At may mga ilan din ho ako mga pastor na nag-volunteer po ako sa kanilang mga outreaches. Katulad nila Pastor Hil Fernandez. Naging bahagi po ako ng kanilang grupo ng kaunting panahon lang din ho. At yung iba pang mga kapastoran. Opo. Now, sinishare ko po mga kapatid sa mga kapapasok lamang sa ating broadcast na ito'y isang kwento ng aking spiritual journey. Ano na ba nangyayari sa akin ngayon? Marahil may mga napapansin kayo sa takbo ng ating content, ng ating pagbo-broadcast. At sabi ko po sa inyo, gusto ko maging honest. Gusto kong ikwento yung ilang detalye. At hindi ko po alam kung ano po ang resulta nito pagkatapos ko magkwento. And probably some of you ay malulungkot. And probably some of you ay okay lang. Probably ang iba sa inyo ay mananahimik. Ang iba sa inyo probably may iwang tanong sa inyong kaisipan, and that's normal. Mga kapatid, ang objective ni Brad Calix tonight is sabihin sa inyo laman ng aking puso at maging transparent po sa inyo mga kapatid. Mas maganda po yun na alam nyo, wala akong nilihim sa inyo. At ito po'y bahagi ng aking kwento. Ito po yung I think isa sa pinakamahalagang segment ng aking pagbo-broadcast sa Kainos Life. Yung personal kong maikwento sa iyo, ano ba nangyayari? Para hindi ho kayo malito, hindi na kayo magtanong kung saan-saan kasi direkta ko na hong sinasabi sa inyo sa mga oras na ito. Na panahon po ng pandemya na magkaroon ako ng inner desire for truth. Na feelings ko sa panahon na yon, malaking kawalan kasi hindi normal yung buhay ko. Lagi na lang po tayo nasa bahay nung panahon ng pandemya. Naiinip ako masyado, pero ibinuhos ko na lang po yung malaking panahon sa panonood sa mga video sa YouTube na makabuluhan at pakikinig sa mga religious staff. Noon pa man mga kapatid, noong panahon na ito ng pandemya, ay malaki na po yung aking paghanga sa Orthodox Church. Dahil sa paniniwalang tama ang kanilang belief system. Now, dumating po yung point mga kapatid na may mga nakakausap na ako mga local priests sa Pilipinas bilang paghahanda na pagiging isang catechumen. Pero lumipas ang medyo mahabang panahon na tila walang malinaw na direksyon na ako'y maging isang member ng Orthodox Church. Now, sa mga panahon na ito ay buntik na rin ako maging alliance na pastor ng mga panahon na ito. Matagal ko na hong alam ang grupo ng alliance. Nung nasa Manila pa ho kami at may mga kaibigan po akong pastor sa alliance. Sa katunayan po yung aking panganay sa aking first marriage na namatay yung aking may bahay. Yung aking panganay po ay siya po'y assistant or associate pastor po sa Burning Bush Alliance Church sa Antipolo City. Nag-aral po siya sa Alliance Graduate School, yung aking panganay. At alam po ba ninyo na natapos ko rin ang 6 months probationary period ko sa Alliance dito sa Negros. Nagpipreach na po ako sa ilang mga churches. Pero marami po kami kinukonsider kung kami ay tutuloy ba sa Alliance Church. Pero mga kapatid, may mga pangyayaring di inaasahan.
May apat na bagay na nangyari po noong mga panahon na yon. Una, ang misis ko po ay na-diagnose na meron po siyang stage 3 colon cancer. At hanggang ngayon po, yun po yung pinaglalabanan niya. Wala po kaming sabihin na ito pwedeng masandalan, talagang kumapit ng todo maliban sa Panginoong Hesus. Kami po'y nagdadasal ng milagro para sa aking may bahay. At nagpapasalamat po kami sa mga taong tumutulong, mga taong nagdadasal, mga taong may malasakit po sa aking may bahay. Pangalawa, yung aming sinimulang pioneering work sa isang subdivision sa Bacolod ay hindi po siya nagmaterialize. Pangatlo, wala po akong malinaw na identity bilang isang pastor. Sapagkat I've been to different denominations, I've been to different churches, pero hindi ako tumatagal eh. Kasi naghahanap po ako kung saan ako swak. Yung aking personality, yung values, etc. Kaya marami akong naikutan ng mga grupo. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ginamit niya yon para makita ko at maging maliwanag yung gagawin kong direksyon ng magiging desisyon ko sa buhay. Ikaapat po, mula po sa Bago City kami po ay nalipat ng matitirhan dito sa balik po kami sa Sumag. Gawa nga po ng karamdaman ng aking may bahay. Pero po sa kabila ng mga bagay po na ito ay patuloy pa rin po kami naglilingkod sa Panginoon. Narito pong ilan sa mga naging ministry ko sa Body of Christ. Ako po ay matagal ng reporter ng Far East Broadcasting Company. Ako po ay nagsimulang maging bahagi ng FEBC Philippines nung ako'y nasa Maynila pa. Noong 1996, kami po yung first batch ng mga volunteer field reporters. Wala po akong sweldo. Ginagamit ko lang po yung aking talento sa broadcast, paggawa ng balita. Now, I was trained by Far East Broadcasting Company how to do news. Opo. Kaya po maraming salamat sa lahat ng mga mahuhusay na reporters ng Far East Broadcasting Company. At naging bahagi nga rin po kung napunta kami dito sa Negros ng DYVS Bacolod. Maraming salamat po sa kanila. Ako po ay naging host ng Kainos Life Gospel Broadcast sa Facebook. At ako rin po yung founder ng Pray Tayo Global Ministry na 3 taon na po ito. Ang Kainos po ay 4 na taon na. Nagsimula po yan October 20, taong 2020. At halos magkasunod lang. Yung Pray Tayo Global Ministry online ay 3 taon na po ito. Isa rin po ako sa mga facilitators ng World Teach Philippines online. Naging bahagi rin po ako ng Bago City PNP station bilang life coach. Ako po ay naging pulpit supply sa 2 churches sa Talisay at Bacolod. At nakapagsimula rin po ako ng gawain sa araw, isang maliit na home Bible study. At ako po ay naging direktor ng isang mobile Bible school sa Negros na ang tawag po namin ay Equipped to Minister Bible Institute. At yan lang po yung ilan sa mga naging ministry ko dito sa Negros. At syempre, kung i-count natin lahat yung ministry nung pinagsimula ko ng 19 anyos bilang pastor, ako po ay 54 na ngayon. At least siguro mga nasa 37 years na ako'y naging missionary pastor po. Maraming salamat po sa Panginoong Hesus. Now siguro, ito na yung ito na yung pinakagusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Noong una, di ba, sabi ko sa inyo, akala ko magiging member ako ng Orthodox Church noong panahon na yon, panahon ng pandemya. Pero nagantay ako ng 1 taon kalahati, pero wala nangyari.
Nanalangin kami sa Alliance kung kami ay mapupunta sa Alliance, pero marami kami kinonsider. Akala nga nung anak ko na panganay ay matutuloy ako sa Alliance, pero hindi po nangyari. Marami pong mga bagay-bagay na kinukonsider po kami. So ano po yung gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid? Na gusto kong sabihin sa inyo, what led me to embrace, instead of Orthodox Church, ay niyakap ko ang Catholic Church. Now, let me say this upfront. Dahil sa Catholic faith, mga kapatid, meron silang malinaw, meron silang kompleto, at meron silang matatag, bagamat kontrobersyal ang simbahan sa napakatagal ng panahon. At sila po yung paboritong atakahin ng mga kulto sa Pilipinas, ang simbahang Katolika. Now, ano po yung what led me to this group na mag-decide ako na dito na lang ako? Ano yung nagustuhan ko na turo sa kanila? Number 1 po, sino ba yung nagtatag ng simbahang Katoliko? Ang Panginoong Hesus. Pangalawa, nagustuhan ko yung 7 Sacraments. Pinag-aralan ko po ito noong mga panahon ng pandemya. Sabay po yon, Orthodox, Alliance, Catholic. 3 ho yung pinag-aaralan ko sabay-sabay. Pangatlo ho, na-appreciate ko yung apostolic succession ng simbahang Katoliko. Na pwede nilang matrace yung pagiging legitimate ng simbahan. Bagamat very controversial yung simbahan, hindi ko yung dinideny. Maraming iskandalo na nangyari ng Middle Age, di ba? Alam natin yan sa kasaysayan. Pero bakit sa kabila noon ay mas naging very favorable sa akin tong grupo na ito? Yung Marian Theology. At most importantly, mga kapatid, doon sa 7 Sacraments, yung nagbigay talaga ng parang kakaiba sa akin na pagdating sa katotohanan, yung turo patungkol sa Eucharist. Na matagal kong pinaniniwalaan na ito ay symbolic lang, kasi bilang Baptist, symbolic lang talaga yan. Majority ng mga evangelical, protestante, symbolic lang. But I came to realize, hindi siya symbolic. Siya ay literal. At yun po yung nagustuhan ko rito, mga kapatid. Now, pangalawa, nagustuhan ko yung simbahang Katoliko sapagkat pagdating po sa pagpapaliwanag patungkol sa Biblia, meron pong iisang paliwanag. Hindi po katulad ng Protestante at Evangelical. Sa Baptist na lang ho, ang isang talata, ang isang passage, ang isang pericope ay napakaraming paliwanag. Kaya kung ikaw isang estudyante ng salita ng Diyos, kung merong 10 Bible School na Baptist sa Pilipinas, malaki ang tsansa na merong 10 iba't ibang pagpapaliwanag sa partikular na text sa Bible. Pero sa Katoliko, iisa lang ho yung paliwanag. Dahil po doon sa magisterium. Ito yung grupo ng mga bishops, itong College of Bishops, kasama ho yung Pope, sila ho yung nag-aaral ho nun. Kaya ho ang pare, wala na ho siyang ibang gagawing pag-aaral pa sapagkat tapos na yung interpretation. Wala na siyang private interpretation doon. Kung ano yung turo ng simbahan, ibinababa na lang ho yun ng bishop sa mga local priest, at yung mga pristo ay, mapapansin nyo, iisa lang ho yung mensahe po yan sa buong Pilipinas and worldwide. Iisa lang ho.
Yung homily nila sa isang Sunday, pare-parehas po yun. Nagkakaiba lang yun sa pagpapaliwanag, siyempre, sa mga illustration. At yun po yung nagustuhan ko. Walang masyadong magulong pagpapaliwanag. Isang pagpapaliwanag lang dahil sa magisterium. Pangatlo, what led me to join the Catholic Church? Mga kapatid, nasawa na tayo sa mga double standard na buhay ng mga pastor. I've been to different churches. Nakapag-observe tayo ng mga pastor na may mga pastor na nagpapasaway sa ministry. Double standard ang buhay. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga lang na obserbahan ko ang buhay ng mga pastor. Yung mga nakasama ko sa ministry. Ang ilan sa kanila seryoso. Pero may mga manggagawa ho ng Panginoon Diyos na pera-pera ho ang nasa utak. Ipagpapalit ang ministry dahil sa pera. Mangangaral po sa pulpito pero double standard po ang buhay. Hindi po honest. Nagwawaldas po ng pera. Nagnanakaw ng pera ng simbahan. Nabubuhay sa immorality. Hindi na natin kailangan magbanggit ng pangalan dito. Yan po yung realidad, mga kapatid. Ay sabi ko, well, ang Catholic Church, hindi sila perfect. Napakaraming scandal din ho ng mga naging pope. Pero bakit mas pinili ni Brad Calix yan kumpara sa ibang mga evangelical churches? Ika-apat na dahilan kung bakit mas kinatigan ko ang simbahang Katolika. Dahil sa protestante, sa evangelical, patuloy po na nagsisiraan. Hindi magkasundo. Nag-aaway lagi. Nag-aaway sa doktrina. Wala pong respeto ang pastor sa kapwa-pastor. Masyadong mayayabang. Yung mga maliliit na pastor, kawawa. Yung mga hindi nakapag-aral ng formal sa theology, hindi masyadong pinapansin. Pinag-uusapan yung mga pastor na mga nalaglag sa imoralidad. Mga pastor na chismoso. Imbis na manalangin, tulungan yung kapatid na nagkamali, alalayan, numero uno mga chismoso itong mga pastor na to. Hindi ko kailangan magbanggit ng pangalan. Kilala nila ang mga sarili nila. At yun po yung aking obserbasyon bilang isang manggagawa. Pagkakanya-kanya po ng bawat denominations. Alam po ba ninyo na ayon po sa datos, nasa 45,000 plus in counting ang dami ng religion, sekta at denominations worldwide. 45,000. Now, ano ang dahilan? Bakit dumadami ang denominations? Bakit may kanya-kanyang sekta? Nagkakanya-kanya po eh. Sakim sa kapangyarihan. Ayaw magpakumbaba. Kaya pag umalis sa isang grupo, gagawa ng isang grupo, paparehistro sa sect, siya yung founder ng sekta na yon. Napakagulo natin sa Pilipinas. Now, ang ilan pa ho sa naging dahilan that led me to join the Catholic Church. Dahil ako po yung nag-iimbestiga, nag-aaral, tinitignan natin, nagtatanong tayo. May nakita po akong mga videos sa YouTube na mga pastor na na-convert mula sa pagiging isang sikat na theologian, pastor sa US. Si Scott Hahn po na dating Presbyterian na theologian. 1986, he decided to join the Catholic Church. At marami pang pastor na kilala sa US na iniwan ang kanilang denomination sapagkat para sa kanila, etong simbahan ng Katoliko ang tama. At dito sa Pilipinas, mga kapatid,
may nakita ako na pastor sa Cebu na ang pangalan ay Noe Dora. Ang kauna-unahang pastor na na-convert sa Catholicism. At nung sinusundan ko yung kanyang videos, to date, nasa 300 plus na ho yung mga pastor na nakasama niya sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin, binitawan nila yung mga sekta nila at nag-join kay Brother Noe Dora ngayon. Ano pa yung napansin natin? Walang humpay na paghatol ng bawat pastor at denominasyon sa bawat isa. Kanya-kanyang siraan. Pamumulitika. Pagod na ho ko sa ganyang klase. Matagal na tayo sa ministry. Marami na tayong naobserbahan, mga kapatid. Na gusto ko sabihin, mga kapatid, ang desisyon ko na maging bahagi ng Catholic Church ay pawang personal journey. Hindi po ako bunga ng debate. Hindi rin po ako nabayaran ng malaking halaga o napangakuan ng Diocese sa Bacolod ng posisyon para lumipat. Hindi ho. Ito po ay bunga ng pananalangin, pag-iimbestiga, at pag-aantay. Etong buwan ng June, itong taon, nagpasya akong itigil na ho yung aking ginagawa. Tumigil na po ako sa pagbabalita sa DYBS. Tumigil na po ako mag-preach sa 2 churches na nagsisilbi akong pulpit supply. Kasi kinakailangan ko mag-decide. At hindi po pwedeng dalawa ang mukha ko. Alam ko maraming maapektuhan, marami akong mga kaibigang pastor na magtatanong o nagtatanong na in the process, magtataka. Kaya ho, nagpapasalamat lang ako sa Lord sa ganitong opportunity ho, na maging open po sa inyo, mga kapatid. Ano nangyari? Pagkatapos kong tumigil ng June, July po ay nagdesisyon na po akong kausapin. Nagpasyal ho ko sa isang Catholic bookstore sa downtown at nakausap ko po ang isang madre na si Sister Mercy. Sabi ko sa kanya, I'd like to talk to a priest. Sabi niya, walang available na pari ngayon dito. Bumibisita lang kasi sila, madali lang. Tapos I remember habang nandun ako sa bookstore, may tinawagan po siya. At tinawagan niya po ang isang pari po sa Diocese ng Bacolod na si Father Dominic Diramas. Sa madaling salita, nagpunta ako doon at nagkausap kami tungkol sa magiging desisyon ko. Nagkwentuhan kami, eventually nakausap ko rin yung bishop na si Bishop Patricio Buson tungkol sa akin. Nakausap ko rin yung aming parish priest dito sa Sumag, San Juan Nepomuceno. At matapos kaming mag-usap ay niregaluhan niya ako ng rosaryo at mga aklat. Na buwan ng Agosto, mga kapatid, nagsimula ako magsimba sa Katoliko dyan sa Sumag. August 1st Sunday, to be exact. Yun yung aking hayagang pagdalo sa simbahang Katoliko. Noong mga panahon na yun, sabi ko, palagi ko may makakita sa akin dito. And true enough, may mga nakakita sa akin doon. At nung ako'y naandun na sa loob, yung mga kapitbahay namin, ay nakita nila ako doon. Yung iba sa kanila. And probably, hindi naman nila ako kinakausap, pero probably nagtatanong-tanong na sila, ba't ako nandun? Bilang pastor. Now, dahil po sa, eto na talaga yung direksyon ko, mga kapatid. Nagdadasal po talaga ako sa Diyos Ama sa desisyon ko na ito. Tama ba to?
Aatras pa ba ako? Pero hindi ho. Hindi po. Walang pag-atras na mangyayari. Dire-diretso na po. At sabi ko nga po sa inyo, 1970, ako po ay nabinyagan, 1970, sa Catholic Church sa Quezon City. According sa aking mother, may picture na pinakita sa akin. So, ang nangyari po, kaming dalawa ni Mrs. Kasi yung Mrs. ko, dati talagang Katoliko yan eh. At napunta lang sa isang denomination din. October 12, to be exact. Nagpunta kami ni Mrs. sa isang Catholic Church. At ginawa po namin yung aming confession sa isang pare. First time in my life na humarap ako sa pare at nag-confess ako ng aking mga kasalanan. Nangyari po yan ng October 12. Ilang linggo ang lumipas, October 26, nang opisyal po ako na ma-confirm ni Bishop Patricio Buson dyan sa Sumag. In other words, mga kapatid, October 26, ako po ay opisyal na naging miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Now, what's going on? What's going on? Mga kapatid, ako po ay dumaan na sa iba't ibang mga pagsasanay. Katatapos ko lang po ng training bilang isang Catholic Faith Defender. Isa na po akong miyembro ng CFD dito sa Bacolod. Ako po ay nag-ongoing po ng pag-aaral bilang isang katekista dito po sa Sacred Heart Seminary. At ako po ay tumutulong sa pagbibigay ng spiritual formation o recollection sa mga estudyante. Doon po sa Himamaylan, nagawa po namin yon. Now, in short, para saan to? Bakit merong ganito? Mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa mga nakalipas na broadcast, I'd like to be honest with you. What's going on? Hindi po pwedeng dalawa ang mukha ko. Ang sabi ko nga po sa inyo, may magagalit, may magtatanong, may magtataka. Baka merong iba pang mga ibang reaksyon, and that would be fine. Ang magiging trato ko po sa inyo, parehas lang. Wala hong pagbabago ron. Ang hindi ko na sagot, ano ang reaksyon nyo after this? Hindi ko po alam. I just submit myself to God, pangalawa sa inyo. With humility and love and with respect. Sinasabi ko po ito sa inyo. Para wala na hong lumabas na mga chismis pa kung saan-saan. Kasi napakinggan mo live sa birthday ko ginawa December 3, 2024, alas 8. Nangyari ito, 40 minutes lang ako nagsasalita rito. Napakinggan mo first hand. Pwede mo ulitin tong video na to mamaya. Kaya po, nagiging honest lang po ako sa inyo mga kapatid. Na gusto kong sabihin officially sa gabing ito sa aking kaarawan mismo, sa aking 54th birthday tonight. Ito po yung aking official declaration. Ladies and gentlemen, to my fellow pastors, missionaries, at yung mga nagmamahal po sa atin, naniniwala kay Al Calixto. Dahil dito mga kapatid, ako na si Al Calixto ay hayagan kong sinasabi sa gabing ito, December 3,
2024, alas 8:41 ng gabi, na opisyal kong niyayakap ang pananampalatayang Iglesia Katolika Apostolika Romana at formal kong iniiwan ang aking pagiging isang independent missionary pastor ng grupong Baptist for 37 years. Mga kapatid, bukas po ako sa anumang dialogo. Bukas po ako sa anumang forum. Wag lang this month. Gawin natin next year kung gusto po ninyo. Especially po para sa mga kaibigan ko mga pastor. Nagpapasalamat po ako mga kapatid sa opportunity na ibinigay ng Lord sa akin. Pangalawa, sa inyong pakikinig. Alam kong maraming masasaktan. Maraming magtatanong. At inihahanda ko lang ho yung aking sarili sa magiging resulta nito. I just want to be honest with you. Yan po ang nangyayari kay Brad Calix ngayon. I am now declaring to you that I am now officially a Catholic guy. Officially po October 26, official ako naging miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Kasama ang aking may bahay at yung aking dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Mga kapatid, uulitin ko po sa inyo with much respect and love. Maraming salamat po sa mga kaibigan kong pastor. Ang aking hinihingi lang po ay unawa sa akin naging pagpapasya. Hindi ko po kayo kalaban. Ang kalaban natin si Satan. Ang kalaban natin yung mga kulto. Hindi po kulto ang Catholic Church. Trinitarian po ang Catholic Church. Marami lang ritual. Marami lang mga dinadaanan. Pero mga kapatid, I'd like to challenge you. Please understand. Andito lang ho ako. Pwede tayo magkape-kape doon sa mga pastor na pwede tayo magkwentuhan. Pero wag na sana tayong aabot sa anumang bagay. Kwentuhan lang. We can pray for one another, mga kapatid. At maraming salamat po sa inyo. I hope na simula ho sa gabing ito at sa mga following broadcasts, again, it's up to you mga kapatid. Kung magtutuloy kayo sa Kindness Life, it's up to you. Nasa inyo po ang pagpapasya. I'm just declaring kung ano yung nasa puso ko, mga kapatid. Gusto ko lang maging honest sa inyo. Para hindi na ho kayo nagtatanong-tanong pa kung saan-saan. Pwede kayong dumirekta sa akin, mga kapatid. Pwede tayo magkape-kape, mag-usap tayo. Pwede tayo mag-video call, mga kapatid. Kaya maraming salamat po. At gusto ko lang pasalamatan yung aking parish priest, si Father Luan, si Reverend Father Luan, dyan sa San Juan Nepomuceno. Father, magandang gabi ho. Ganon din kay Father Robert, at sa lahat ng mga tropa natin sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, sa Granada, sa Kabangkalan at sa Talok. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, that's all for tonight. I just want to thank you. Maraming salamat po at salamat sa unawa sa mga fellow pastors. Andito lang ho ako. Kung gusto nyo ng open forum dialogue, let's do it next year. Yun po yung aking gagawin. Para po sa mga kaibigan natin na open po sa ganitong pag-uusap. Ito po ay ano lang po ito po ay friendly to kung nais po ninyo. Next year po natin gawin, probably by March, para merong mahaba-haba yung ating preparations. Opo. Misan pa, sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, at sa lahat ng mga pastors, missionaries, evangelists na naging bahagi ng buhay ko, gusto ko lang sabihin, maraming
Maraming salamat po sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat sa mga naging kaibigan ko sa Church of Christ, kila Pastor Abobot at sa buong tropa. Maraming salamat. Salamat sa naging sa ating sharing. Maraming salamat sa opportunity to know you. Maraming salamat kila Pax Padilla na mga kaibigan natin. Talagang iba-ibang grupo ito, pero ang maganda lang nito ay bukas lang ho sa mga pag-uusap. Kaya maraming salamat po. Salamat muli sa mga nag-greet sa ating kaarawan. Masaya ako kasi umabot ako sa 54 na birthday natin tonight. Maraming salamat po. To God be the glory, mga kapatid. At let me